Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby. Nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby. Episode 2. Kinabukasan ay muling isinama ni Niall si Tony para sa isang misyon. Delivery boy naman ako today. Bro, reminder lang ha, mahal ang talent fee ko. Reklamo ni Tony habang isinusuot ang uniform at sombrero ng isang flower shop. Ready ka na? Tanong ni Niall. Nakapark sila sa isang mall na malapit lang sa Great Tower. Ready na po, boss. Naaasar na sagot ni Tony. Ito ang susi. Iniabot ni Niall kay Tony ang isang susi. Napaisip at nagtaka si Tony. Teka, ibang kotse ang gagamitin ko? Motorbike ang gagamitin mo. Hayun o. Itinuro ng nguso ni Niall ang nakapark na motorbike sa isang tabi. Heto yung helmet at ang i-deliver mong flowers. Bro, itinodo mo naman ang disguise ko. Napapailing na kinuha ni Tony ang helmet at ang mga bulaklak. Itinaas ni Niall ang kamao para sa isang fist bump bago lumabas uli ng kotse si Tony. Ititreat kita ng big time pagkatapos ng mission na to. Wika niya. Weh, di nga. Kuripot ka kaya? Mapang-asar na wika ni Tony bago tumalima. Ilang minuto lang ay nasa tapat na ng Great Tower si Tony. Pagkababa niya ng motorbike, ay lumapit siya sa dalawang gwardya sa main entrance. Excuse me, mga sir. Delivery para kay Miss Chloe. Miss Chloe? Nagkatinginan ang dalawang gwardya. Anong floor at unit, sir? Napalunok si Tony. Malay ba niya kung saang floor nakatira ang babaeng yun? Binasa niya ang nakasulat sa card. Wala boss na nakalagay. Chloe at Great Tower lang dito sa delivery card. Sir, hindi ka pwedeng umakyat kung hindi mo alam ang unit na yung pupuntahan. Wika ng isang gwardya. Nako, paano to? Napakamot sa ulo si Tony. Bakit kulang naman ang info nang bumili ng flowers? Basta sabi ng bumili, Tisay daw. At napakatangkad. Tisay, matangkad. Napakaraming nakatirang tisay at matangkad dito, boss. Kunot noon na wika ng isang gwardya. Sorry, boss. Hindi ka pwedeng tumuloy kung hindi mo alam ang unit number. Itatawag namin sa kanila ang sadya mo. Wika rin ng isang gwardya. At saka, boss, mag-iwan ka ng ID mo bago ka umakyat. Panigunda uli ng isang gwardya. Lihim uli na napalunok si Tony. Mag-iiwan pa siya ng ID. Baka makilala pa siya ng gwardya. Babalik ko na lang to, mga sir. Napapailing si Tony habang nagmamaneho ng motorbike pabalik sa pwesto na iniwanan niya kay Niall. Malayo pa ay nakatanaw na si Niall kay Tony. Kumunot ang kanyang noo nang makitang dala uli ni Tony pabalik ang mga bulaklak. Anong nangyari, Ton? Palpak, wika ni Tony pagkasara ng pinto ng kotse. Hindi ko alam kung anong unit ang pupuntahan ko. First name lang ang alam natin. Saka naghahanap sila ng ID ko. Napakamot sa ulo si Niall. Di mo pa kasi kinumpleto ang pag-imbestiga mo. May himig paninisi ang tono ni Niall. Bro, maghanap ka na lang ng ibang paraan. Abangan mo na lang at ikaw magbigay ng bulaklak. Waring nagtatampo naman ang tono ni Tony.
Eh di nakilala ko ng mga gwardya, wika ni Niall. Maiba tayo bro. Si Renz ng message sa akin. Pinapupunta ko sa kanila. Mukhang hindi pa rin makamove on yun sa nangyari. Napabuga ng hangin si Niall. Mas malaki ang problema niya kaysa kay Renz dahil pamilya niya ang napipintong mawasak kapag hindi niya napigilan ang kanyang ama. Ano ngayon ang plano mo? Tanong niya sa kaibigan. Pupuntahan ko muna bukas, okay lang? Tanong ni Tony. Naiipit siya sa dalawang kaibigan. Bahala ka. Napasubsob ng mukha sa kanyang dalawang palad si Niall. Hindi maaaring magtagal na wala siyang aksyon na gagawin. Dapat niyang pigilan ang ama sa lalong madaling panahon. Ako na lang bukas. Susundan ko siya. Pahiram uli nitong kotse mo. Kinabukasan ay mag-isa na lang si Niall. Sinundan niya kung saan patungo ang sasakyan ng kanyang ama. Wala rin itong kasamang driver, pero ang alam niya ay may taping ito sa kinabibilangan na Daily Noon Time Show. Patungo sa Great Tower ang kotse ng kanyang ama. Dumistansya siya ng konti para maiwasan na maalarma ang kanyang ama na may nakasunod dito. Mabuti na lamang ay may dala siyang sticker ng Great Tower at idinikit niya ito sa salamin ng kotse ni Tony bago siya tumungo. Mahigpit ang security ng kanilang kondo at hindi siya basta-basta makakapasok. Nakasuot din siya ng black leather jacket at kulot na wig saka naglagay ng peking bigote. Umakyat ng parking area ang kotse ng kanyang daddy at nakasunod siya dito. Pero sa parking ng mga guest siya nagpark. May designated parking number ang lahat ng mga occupants ng Great Tower. At siya ay may sarili ring parking number. Pero hindi niya maaaring ipark ang sasakyan ni Tony sa sarili niyang parking slot. Tsak, magtataka ang kanyang ama. Nagmadali si Niall na makarating ng elevator, ngunit ginamit ng kanyang ama ang private elevator. Kailangan malaman niya kung may kasama nga ang kanyang ama sa condo unit nila. Lumabas siya ng 10th floor at nakita niya na halos kasabay niyang lumabas ng private elevator ang kanyang ama. Patungo na ito sa sarili nilang unit. Dahan-dahan ang kanyang lakad na kunwari ay abala sa kanyang cellphone. Nagkunwari siyang nagdo-doorbell sa katabing room. Napamura siya sa isip nang makita sa sulok ng kanyang mga mata kung paano sinalubong ng yakap ng babae ang kanyang ama. Gusto sana niyang hablutin ang kanyang ama pero nakapasok na ito ng unit. Mabilis na tumalikod si Niall. Alam niya ang susunod niyang mga hakbang at hindi niya kailangan ang tulong ni Tony. Agad siyang pumarada sa malapit na flower shop at bumili ng isang bouquet of flowers. Hinandahan pa niya ang message at nilagyan pa niya ito ng happy anniversary, my love. Ipapadeliver niya ito sa kanilang condo unit para sa Chloe na yon. Tingnan lang niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Tumambay si Niall sa bahay ni na Tony hanggang gabi. Alam niyang nakarating ang mga bulaklak sa kanilang condo unit. Ayaw sana niyang makita ang kanyang ama, pero tumawag sa kanya si Abby. Hinahanap na daw siya ng kanyang ina at alam niyang nagtataka ito kung bakit hindi siya pumasok sa opisina. Pagdating ng binata sa kanilang bahay, ay nagkulong siya sa sariling kwarto. Abala ang kanyang isip sa mga susunod niyang hakbang habang nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kesame. Kuya, eating time! Si Abby ang kumakatok. Ayaw sana niyang makita at makaharap ang kanyang ama, pero baka makahalata ang kanyang ina sa kanyang pag-iwas. Sabay-sabay silang mag-anak na kumakain tuwing hapunan.
Bumangon siya at pinabuksan niya si Abby. "Hi, Abby," bati niya sa dalagita. "2 days ka nang wala sa office, kuya. Namiss tuloy kita," malambing na wika nito. Huminga ng malalim si Neal bago nagsalita. Napapitlag pa siya nang humawak sa kanyang braso si Abby. "May inaasikaso lang ako, Abby." Malambing sa kanya si Abby kahit noong bata pa ito. Pero ngayon ay may iba siyang nararamdaman sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Nakahawak pa rin sa kanyang braso si Abby at nakangiting pinisil ang kanyang baba. "Cheer up, kuya." "I'm okay, Abby," wika ng binata at paakbay na inakay ang dalagita. Marahil ay magulo lamang ang kanyang isip, kaya pati lambing ni Abby ay iba na ang interpretasyon niya. "Neal, Abby, take your seats," mando ni Nico sa dalawa. Nakaupo ito sa may uluhan ng mesa. Tahimik na kumain si Neal. Hindi niya magawang sumali sa kwentuhan na madalas gawin nilang mag-anak tuwing gabi. "Neal, bakit sabi nitong mga kapatid mo ay wala ka naman sa school kanina?" Walang abog-abog na tanong ni Mami Alex. Napatigil sa pagsubo si Neal. Nag-isip agad ng idadahilan. "Mami, may tinapos pa kaming project ni Tony. Doon ako sa kanila nag-stay." Nagilty ang binata sa pagsisinungaling sa kanyang ina. Lalong nagngingit-ngit naman ang kalooban niya sa kanyang ama. "Love, hayaan mong lumabas naman ang anak mo. Binata na yan," komento ni Nico. Seryosong napatingin si Neal sa kanyang ama. Wala man lang bakas ng pagkabalisa ang kanyang ama o sadyang magaling lang magtago ito dahil sa pagiging artista nito. Tumayo na siya at nagpaalam dahil nahihirapan siyang magkunwari na masaya sa harap ng kanyang pamilya. "Magpapahinga na ako," wika niya. Kunot ang noo ni Mami Alex na tumingin sa kanyang panganay. "Neal, are you okay? You don't look good." "Just a little headache, Mami," sagot ng binata. Literal na sumakit na nga ang ulo niya sa kakaisip ng gusot ng kanyang ama. "You drink paracetamol before going to bed," paalala ng ina. "Yes, Mami." Tuluyan ang tumalikod ang binata at pumasok sa sariling kwarto. Ngunit ang totoo ay hindi siya makatulog. Nakatanaw siya mula sa bintana ng kanyang kwarto. Iniisip niya ang kanilang masayang pamilya. Ayaw niyang mawasak ito. At lalong ayaw niyang masaktan ang kanyang mga kapatid, lalong-lalo na ang kanyang ina. "Kuya Neal," kumakatok uli si Abby. Matamlay ang binata na tinungo ang pinto at pinagbuksan ito. Dala ni Abby ang gamot at tubig. "Kuya, here's your medicine. Inuman mo na to para mawala na ang headache mo." May himig pag-aalala na wika nito. Talagang napakamaalalahanin ni Abby sa kanilang pamilya. Pumasok ang dalagita sa kwarto at inilapag ang dalang baso ng tubig at gamot sa lamesita. Naupo si Neal sa gilid ng kanyang kama at tinampot ang gamot at baso ng tubig. "Thanks, Abby," wika niya pagkatapos uminom saka nahiga sa kanyang kama at pumikit. "Kuya, gusto mong i-massage ko ang noo mo?" wika ni Abby. Mababanaag ang pag-aalala sa mukha ng dalagita. "Okay lang ako, Abby," wika ni Neal. Marahil, dala lang ng sobrang stress ang sakit ng kanyang ulo dahil sa problema niya sa kanyang ama. Ngunit hindi umalis ang maalalahanin na si Abby.
Nag-aalala siya sa kalagayan ni Niall na ngayon lang niya nakitang matamlay. "I-massage ko ang ulo mo, kuya." Naupo ito sa tabi ng kama at sinimulang imasay ang noo ng binata. Naramdaman ni Niall ang init ng mga kamay ni Abby. May kakaiba siyang naramdaman at bigla siyang napadilat. "Abby, okay na ako," wika niya at tinanggal niya ang mga kamay ni Abby mula sa kanyang noo. Kumunot ang noo ni Abby. Naninibago siya sa kilos ni Niall. "Are you sure, kuya?" "Yeah, I'm okay. Don't worry." Pinasigla ni Niall ang kanyang tinig. "Okay, good night, kuya." Humalik si Abby sa pisngi ng binata. "Good night," sagot ng binata. Natitigilan siya na sinundan ng tingin ang papaalis na dalagita. "Bakit ganun?" tanong niya sa sarili. Nakakaramdam siya ng kiliti at bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing nadidikit si Abby. Dati naman na ginagawa ni Abby ang humalik sa kanyang pisngi at nakasanayan na niya ang paglalambing nito mula pagkabata, pero ngayon ay nakakaramdam siya ng takot sa halip na tuwa. Bawat tingin niya sa dalagita ay nauuwi sa titig. Hindi dapat, mali ang kanyang naiisip. Saway ng isip niya. Dala marahil ng suliranin sa kanyang ama, kaya ganun ang pakiramdam niya. Hanggang sa nakatulugan ni Niall ang pag-iisip ng kanyang problema sa ama. Kinabukasan ay may lakad ang kanilang mga magulang. Pansamantalang isinantabi ni Niall ang kanyang plano dahil kailangan niyang pumasok ng opisina. Pag walang school activities ay may duty siya sa office. Inabalan niya ang sarili sa trabaho, sa opisina at pansamantalang nakalimutan ang problema sa kanyang ama. "Hi, kuya!" Nag-angat ng tingin ng binata nang dumating si Abby. Hindi ito naka-school uniform. Kasunod nito ang kanilang driver na may bitbit na basket ng pagkain. "Dinalang kita ng lunch mo, kuya," nakangiting wika ng dalagita. Katulad ng madalas nitong gawin, yayakap ang dalagita sa likod ng binata at ididikit ang pisngi nito sa pisngi ni Niall. Bigla na naman natigilan at kumabog ang dibdib ni Niall. "Thanks, Abby," nakangiting wika niya. Sinundan niya ng tingin si Abby na patungong pantry. Nakasuot ito ng skinny jeans at sa edad na 14 ay matangkad na ito at makurba na ang katawan. Tumayo ang binata at sumunod dito. "Parang ang sarap niya na," komento niya habang inilalabas ng dalagita ang mga pagkain mula sa food basket. "Favorite mo lahat yan, kuya," nagmamalaking wika ng dalagita habang inilalatag ang mga pinggan at kubyertos. Tumulong si Niall sa paghahanda. Kumuha siya ng pitsa ng tubig at 2 baso. Ipinaghatak niya ng upuan si Abby bago siya naupo. Pinagmamasdan niya ang dalagita habang nilalagyan siya nito ng pagkain sa pinggan. Napakaganda ni Abby. Mapupungay ang mga mata na may mahahabang pilikmata at pantay na mga kilay. Makinis at mamula-mulang mga pisngi at mga labi. Matangos na ilong na pumagay sa kulay hugis puso nitong mukha. Ngumiti siya nang mapatingin ito sa kanya at ngumiti rin ito. Wala sa loob na napatitig siya sa mga kamay nito. Parang gusto niya itong hawakan, damahin at halikan. Biglang umatake ang kaba niya. Tumikhim siya na waring inaalis ang bara sa kanyang lalamunan. "Tama na yan, Abby," wika niya dahil mukhang naparami ang nilagay na pagkain nito sa kanyang pinggan. "Kumain ka ng marami, kuya," wika ng dalagita. Itinuon ni Niall ang atensyon sa pagkain niya. Dati-rati ay marami silang napagkukwentuhan habang kumakain,
pero ngayon ay wala siyang maisip na sabihin. Maliban sa pantry ay may sala din na karugtong ang opisina at nagsisilbi itong pahingahan tuwing lunch break. Naupo muna ang binata sa sofa at nanood ng TV habang si Abby ay naghuhugas ng pinagkainan nila. Hindi lumaking spoiled si Abby at independent sa mga bagay na kaya nitong gawin. Napapahilot sa kanyang noo si Nia. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Apektado siya sa lahat ng ginagawa ni Abby sa kanya. Sa pag-aasikaso nito sa kanya, sa mga dantay nito, sa mga tingin at ngiti sa kanya. Lumapit si Abby kay Nia. Nakangiti at nakatago ang isang kamay sa likuran. "Kuya, I have something for you." Nakangiting tumingala si Nia. "Ano yun, Abby?" Naupo sa kanyang tabi ang dalagita at inilabas ang nakatago nito sa likuran. "My graduation present for you," malambing nitong wika. "Really? Advance gift? Oh, thank you." Nakangiting tinanggap ng binata ang regalo at inalog-alog pa ang maliit na kahon. "Open it!" Excited na wika ng dalagita. "Teka, huhulaan ko muna." Inalog-alog uli ni Nian ang kahon habang masayang nakamasid si Abby. "I think it's a compilation of action movies. A USB." "No?" Umiling ang nakangiting dalagita. "A car key." Tumawa si Abby. "No, I don't have money to buy a car." I think nag-iisip pa si Nian ng hula niya. "Open it na kasi." Malambing na yumakap si Abby sa binata. Nakagawian na ni Abby ang yumakap kay Nial mula nang bata pa siya. Pero ngayon ay nakakaramdam ang binata ng kakaiba at parang siyang napapaso. Pasimple siyang umusod sa upuan. "Okay, I will open it," wika ng binata. May magawa kaya si Nial para pigilan ang ama sa pambababae nito, kung meron man? Ano ang regalo ni Abby kay Nial? Abangan sa susunod na kabanata. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Pa-like, share, and subscribe naman mga Lodi. Maraming salamat!